Magandang araw mga kasangbahay, I'm Dr. Katrina Flor Cusdacanay, your pediatrician for today. Hindi maitatanggi na may mga pagkakataong nakakaranas ng mga maliliit na aksidente ang ating mga anak. Maaaring dahil sa pagiging aktibo nila ay nakakaranas na madapa, matalisod or kung ano man na nagre-resulta sa isang sugat na kalaunan ay nagiging peklat. Kung kaya dapat handa tayong mga magulang sa ganitong pagkakataon at mayroon silang mga effective peklat remover na pwedeng ipahid sa peklat ng ating mga anak. Yan ang ating aalamin, so let's start our discussion now. May iba't ibang uri ng peklat sa balat. Ang peklat ay ang natural way of healing ng nasira na balat nung ito ay nasugatan. Pwedeng dahil sa infection, sa surgery, sugat, or pamamaga. May iba't ibang uri ng scars sa balat. Ang keloid scar ay makapal, rounded, at irregular ang shape na scar tissue. Ito ay tumutubo sa lugar ng sugat, ngunit ito ay pwedeng mas lumaki pa sa actual na size ng sugat. Ito ay mas mapula or mas maitim sa balat. Mas common ang keloid sa dibdib, sa likod, sa balikat, at sa mga tenga. Mas madalas din ito mangyari sa dark skin. Ang hypertrophic scars naman ay katulad din ng keloid, ngunit hindi ito lumalaki tulad ng keloid. Mas madali din itong gamutin. Ito ay mapula, makapal at nakaangat sa balat. Ang hypertrophic scars ay usually lumalabas within weeks after masugatan. Ang contractures ay nangyayari kung malaki ang bahagi ng balat na nasira. Binabanat ng scar ang edges ng skin pasikip, and this can affect the muscles, the joints at tendons at pwedeng mag-cause ng decreased movement. Ito ay nareremedyohan sa pamamagitan ng surgery. Usually, ang simpleng scar sa balat ng bata ay kusang nawawala. Ang scar ay lumalambot at nagfe-fade in about 6 to 18 months. May ilang mga scars na hindi nagfe-fade. Ang hypertrophic scar ay nawawala ng kusa after at least 1 year, habang ang keloid scars ay nagfe-fade up to 1 year. May ilang paraan upang pangalagaan ng sugat at maiwasan ang scar or pagpepeklat. Una, panatiliin na malinis ang sugat. Gently wash the area gamit ang mild soap at tubig para hindi dapuan ng germs. Pangalawa, gumamit ng petroleum jelly upang mapanatili na moist ang balat at maiwasan na labis na matuyo ang sugat at maglangib. Tinutulungan din ng petroleum jelly na hindi mangati ang sugat. Sumunod, matapos yung linisin ng sugat, lagyan ng gamot na inireseta ng inyong doktor tulad ng antibacterial ointment. Sundin ang payo ng inyong doktor kung tatakpan ang gasa ng sugat or hindi. Kung tatakpan ng gasa ang sugat, siguraduhin na palitan ito regularly. Kung ang sugat ay may tahi, siguraduhin na mag-follow up sa payo ng doktor kung paano ito alagaan at kung kailan aalisin ang tahi. Nakakatulong din ang sunscreen sa peklat upang maiwasan ang redness or yung brown discoloration. May mga special tape or sheets na may silicone na pwede din gamitin para sa peklat tulad ng keloid at hypertrophic scars. Ang inyong doktor ang magpapayo kung ito ay pwedeng gamitin depende sa uri ng peklat. And that's it mga kasangbahay. I hope marami kayong natutunan sa araw na ito.